lahat ng mapapakinggan namin ngayon, no, ma-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Holy Spirit, take over us and fill us with your love and power, Panginoon, and your wisdom, knowledge, and deep understanding. Sa lahat na makikinig ngayon, Panginoon, Lord, I declare yung puso nila, Panginoon, na maging fertile ground. Marami mang pinagdadaanan ang puso, marami mang brokenness, sakit sa puso, sakit sa mga pinagdadaanan, persecution. Lord, tonight I will equip the persecuted, Panginoon. Believers na willing pa lumago, willing magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, help me, Holy Spirit, to equip your people in these last days. Lord, kung paano mo ko in-equip sa last days, Panginoon. Lord, I will impart something, Panginoon. I believe there is impartation through teaching, O God. And I declare, Panginoon, na itong matutunan nila ngayon, hindi sila parang titingin sa salamin pagkatapos makakalimutan, Panginoon. Because I believe madaling kalimutan yung mga bagay na nakaraan kaysa sa iyong salita. Lord, sa gabing ito, ang iyong salita, Panginoon, hindi namin makakalimutan, Panginoon, at may tuturo din namin sa iba. Holy Spirit, take over my mouth, anoint my heart, anoint my lips, anoint my life, O God. Na habang nagsasalita ako, Panginoon, na habang magsasalita ako ngayon, with power, with conviction, with the power of the Holy Spirit, may strong conviction, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, Lord. And I declare, Panginoon, sa mga hindi makakapasok ngayon, I declare, O God, na ikaw ay gumagawa ng paraan sa mga taong willing makinig sa iyong salita. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pangalan ni Jesus. All glory belongs to Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you so much. Thank you po. Magsisimula po tayo sa atin kasi kaunti na lang yung oras natin. Thank you sa mga first timer. Welcome po sa ating New Creation Spirit-Filled Online Bible Study. No, yung topic natin ngayon, no, bago tayo pupunta sa topic, kasi yung topic ko ngayon, medyo malalim siya. At alam ko, sa nakikita ko dito, halos lahat ng naka-join, lahat ng nakaka-join dito, no, medyo matured na sa spiritual. No, kailangan na dalhin sa another level ng kanyang journey. No, I believe na yung buhay Kristiyano, hindi siya manatiling bata. So ibig sabihin, 10 years old ka na 10 years old ka na, no, nagdedede ka pa rin, or 15 years old, nagdedede ka pa rin, o laging gatas lang palagi yung kinakain mo, no, hindi na siya maganda. So ibig sabihin, in other words, yung cravings mo ngayon, yung cravings mo, hindi na lollipop. No, kung yung cravings mo noon, iiyak ka talaga pag hindi ka nabilhan ng teddy bear, yung Barbie doll, no, iiyak ka talaga. Mas gustuhin mo pang hindi ka makakain ng anong klaseng pagkain basta lang mabili yung Barbie doll or yung mga laruan. No? Yun yung cravings ng kabataan natin noon. Iiyak talaga tayo. In other words, magligid-ligid. No, ligid-ligid pa nga sa kuwan sa una, katong bata pa ta sa una. Kailangan mapalit yun siya. Pero nung lumaki ka na, yung cravings mo talaga is yung totoong motor. Is yung totoong magagamit mo talaga. Hindi na laruan. So, ibig sabihin, no, patagal ka ng patagal, no, dapat palago ka ng palago. No, marami kang, no, patagal ng patagal, no, mas magpapagamit ka sa Panginoon. Kasi sabi dito, ang salita, no, kailangan mo mag-equip. Kasi, pag gagawin mo yung ministry, gagawin mo yung, no, pinapagawa sa'yo ng Panginoon, yung Great Commission, tapos hindi ka dumaan sa equipping, gaya ng isang sundalo, kailangan siya dumaan sa training para matanggal yung civilian mindset. No? Para matanggal yung civilian mindset, which is yung mindset nila, pag nag-process sila, pag nag-proceed sila sa training, so yung mindset nila mahasa. Kaya kung mapapansin mo, kadalasan sa mga sundalo, no, may tinatawag silang military mindset. So, ibig sabihin, no, hindi nila pinapatulan yung mga civilian, no, kundi kalmado lang sila kasi nga na-train. So sabi dito, ito yung reason bakit kailangan mong lumago talaga sa spiritual. Kung ikaw yung gusto mo talaga magpagamit sa Panginoon, gusto mong maligtas yung pamilya mo, ang sabi dito sa 1 Timothy 3:6, dapat ay hindi siya bagong mananampalataya. No, at baka maging mayabang siya at mahatulan katulad din Satanas. So isa sa mga requirements ng Panginoon, no, magpagamit ka sa Panginoon, no? Kahit hindi tayo qualified, no? Naging qualified tayo dahil sa ginawa ni Jesus. Pero in another level na naman, no, kailangan mong ngayon
magpa-equip kasi tinapos na ng Panginoon sa unang requirements, no? Kahit hindi tayo qualified sa qualification ng Panginoon, no? Quinalified tayo ni Jesus. No? Dahil sa kanyang ginawa sa cross. No? Ginawa niya yung pinaka first step kasi sabi nila, the beginning is the hardest. No? Ang simula talaga ang pinakamahirap. No? Parang ganito ba? No, nagsimula, nahirapan ka mag-business. No, may nagpahiram sa iyo ng kapital, ng malaking kapital para maumpisahan mo yung business mo. So yung struggle mo ngayon is yung kapital, 'di ba? Paano ka magsimula na wala kang kapital? So parang ganoon yung ginawa ng Panginoon, no? Ginawa niya yung pinaka para masimulan mo na ng tuloy-tuloy. So dahil ginawa ni Lord ay yung part niya, kailangan gawin mo din natin yung part natin. No? Sabi dito, pag gusto mo talagang magpagamit sa Panginoon, kailangan hindi ka bago manampalataya. So, ibig sabihin, bagong panampalataya is yung immature Christian. Is yung emotional Christian. No? At baka maging mayabang siya. Kasi, baka kung nagpagamit ka sa Panginoon, or nag-cast out ka ng demon, nag-heal ka ng sick, no? Akala mo yung sa'yo yun, kapangyarihan mo yun. No, hindi mo naintindihan sa Panginoon yun, pinagamit ka lang. No, para hindi ka daw maging mayabang. At para hindi mahatulan ka tulad ni Satanas. So, kailangan mong dumaan sa equipping. No, tingnan yung mga rebelde. Ayaw sa training. No, anong nangyari sa kanila? Naging rebelde. No? As long as willing lang yung loob. Sige, willing ako mag-apply ng NPI. Walang training na. Wala nang dinadadaan ng 6 months training. No? So, ibig sabihin, no, maging rebelde ka. Kaya sabi dito, baka maging katulad ka ni Satanas. Mahatulan. No, kailangan mo rin itong topic natin ngayon, maituro mo doon sa kaibigan mo. Kasi sabi dito sa 2 Timothy 22 verse 2, entrust the truth to the faithful men who will teach others. So, yung topic na ito, kailangan mong ituro din sa iba. So, sabi dito, faithful man, maaasahan. Kasi, pag matured ka na sa spiritual, no, kailangan, ituturo mo itong topic na to sa matured na rin. Kasi, para mong inutusan yung bata bumili ng sa grocery. Inutusan mo yung 6 years old, no? Kahit magpadala ka ng 500, pag uwi mo walang nabili. Pwedeng gamitin niya sa playground, maglaro kasi bata. So, pag uutusan mo yung matured, no, pag uwi, ano yung nakalista? Yun talaga ang nakarating sa bahay. So, ibig sabihin, pag may inuutos ka, pag may i-impart ka sa isang tao, kailangan mo talaga isipin na sino yung tinuturuan mo. Dapat matured na siya sa spiritual. Amen, amen. Okay, let's proceed to our topic for tonight. No, yung topic natin ngayon, healing through deliverance. No, yung topic natin ngayon, healing through deliverance. Sa Tagalog to, kagalingan sa pamagitan ng deliverance. So, ibig sabihin pala, pwede ka palang gumaling. No, pwede kang gumaling through deliverance. Pag i-deliver ka ng isang, human of God, i-deliverance ka. Kasi ako noon, na-encounter ko yung, grabe ko talaga yung sakit ng tiyan niya. No, ano na iniinom na gamot, ano na yung mga herbal na kinakain niya. Pero nung pinire-over ko siya, sumuka siya. Pagkatapos nun, yung 3 araw niya tiniis yung sakit ng tiyan, no, pagkatapos ng deliverance, sinuka niya yung poison. So, ibig sabihin, pwede kang gagaling through deliverance by using the name of Jesus. No? Kaya yung iba sabi nila, bro, yung healing tsaka deliverance, anong pinagkaiba niyan? No? Healing and deliverance, pareho lang. So, ibig sabihin ng deliverance, nakalaya. So, pag may sakit ka, ibig sabihin, nakakulong ka sa sakit mo. No, pwede kang, ibig sabihin ng deliverance, nakalaya ka, gumaling ka. No? Nakawala sa sitwasyon. Amen? Pero iba yung nakatakas sa nakalaya. Kung papansin niyo yung mga Israelites sa panahon sa Egypt noon, nung hindi pa sila nakakatawid sa Red Sea, no? Ang feeling nila, parang nakakatakas pa. Ang feeling nila, no, naramdaman nila sa sarili na hindi pa sila malaya kasi nga may Red Sea. No? Nasa punto sila ng buhay nila, tumatakas. No? Hinahabol sila ng nakaraan. Pag ang isang tao pala, no, hindi nakalaya, kundi tumatakas pa lang sa sitwasyon. No? Pag ginahabol ka ng past mo,
binabalikan ka ng past mo, ibig sabihin, no, hindi mo pa na-experience yung deliverance, fully deliverance. No, maaaring nakalaya ka sa Egypt, pero nasa sitwasyon ka pang hinahabol. Kasi yung mga Israelites, naranasan nila yung full deliverance nung nakalabas sila aside sa Egypt, nakalabas, yung total talaga nila, deliverance, nung nakalabas na sila, anong nakatawid sila sa Red Sea. Kasi alam nyo ba anong nangyari? Nung sa panahong andun sila mismo sa Red Sea, no, nung inabol sila ng 600 best chariots, yung pinakamagagaling, at hinabol sila ng Paraon. No, doon nila sinabi kay Moses, papatayin mo ba kami? Dinala mo ba kami dito sa wilderness? Dahil puno na yung doon, wala nang lugar sa libingan doon, sa area na yon. Dinala mo ba kami dito para patayin? No, anong nangyayari sa amin ngayon, Moses? Umiyak sila sa Panginoon. No, humingi sila ng tulong. Pagkatapos na lang humingi ng tulong sa Panginoon, no, sinisi nila si Moses. Buti pang bumalik na lang tayo sa Egypt. Buti pang bumalik na lang tayo. May makakain pa tayo doon. No? Pagkatapos nun, no, nandun sila sa session, hindi pa talaga nakalaya. Kasi yung mindset nila, nakalaya na. No, nakalabas na sila sa Red Sea. Pero yung mindset pa rin nila, nasa Egypt. Pero nakalaya na sila. No? Iba yung tumatakas, no? Hinahabol ka ng nakaraan mo. Tapos, yung pinaka nakakalungkot na bagay pa, nakalaya na. Nakatawid na sa Red Sea. No? Pero yung mindset nasa Egypt pa rin. Nagutom lang nasa Egypt pa rin. So sa gabing ito, no, kailangan natin maintindihan yung healing through deliverance. Kasi sabi dito, basahin ko sa screen. Heal the sick and cast out demons was the vital part of the Great Commission for the whole church for all time. No, sabi dito, yung pagpapagaling ng sakit, yung pag-cast out ng demons, no, was a vital part. Pag sinabi nating vital, ito yung pinaka-importante, pinakamalaking ambag, pinakamalaking bagay pagdating sa paglakad ng pag-preach ng gospel sa paggawa ng Greatest Commission. Nung kasali talaga yung cast out ng demon and healing the sick. No, malaki siyang ambag. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. At ang sabi pa dito, but fully 1/3 Christ recorded healing involved deliverance. No, kung mababasa nyo yung salita ng Panginoon, more on miracles, more on healing, no, more on deliverance. No, si Jesus, nag-preach siya with power, with authority. No, may cast out, no, may nagka-cast out siya ng demonyo, nag-heal din siya ng sick, pinapagaling niya yung mga tao may sakit. Amen? No, 1/3 sa record ni Jesus. With this complete work, believers will be equipped to respond all God's call to preach the gospel, heal sick, and cast out demon. So, ibig sabihin, every believers must be equipped. No, kailangan i-desire mo ngayon sa puso mo ngayon, magkaroon ka ng desire na, Lord, willing ako magpagamit. No, gaya ni Isaiah, Lord, here I am. Send me. No, pag pinakitaan siya ng vision, kailangan ma-open yung spiritual eyes mo at magkaroon ka ng vision sa pamilya mo. Magkaroon ka ng vision sa kaklase mo, kasamahan mo sa trabaho, sa mga kaibigan mo. Para Para magkaroon ka ngayon ng motivation, mag-equip pa. Kasi pag may pinapagawa ang Panginoon na responsibility, kailangan mo mag-equip. Kasi nga hindi birong battle ito. No, spiritual battle. No, yung kalaban natin ito, no, yung evil forces, no, principalities. No, hindi nakikita, hindi natatablan ng kutsilyo, hindi natatablan ng garnada. No, kailangan mo talaga mag-increase sa spiritual para malabanan mo itong mga klaseng espiritu na ito. No, equip response to all God's call to preach the gospel, heal the sick. So, yung pagpipreach ng gospel hindi talaga sapat. No, even Jesus, nag-preach siya ng gospel, pero andun talaga heal the sick. Pagdating sa mga disciple, nag-preach ng gospel, nag-heal din ng sick, nag-cast out din ng demons.
Pagdating nila Timothy, ganun din ang nangyari. No? Itinuro din ni Apostle Paul yung healing and deliverance. So, ibig sabihin, may posibilidad talaga na nakaabot din talaga sa ating panahon ngayon. And healing and deliverance is an integral part of fulfilling the Great Commission and vital key to discipleship. No, fulfilling the Great Commission, malaking tulong to. Pag lalo na dinesire mo yung heal the sick. No? And always remember, hindi lahat ng tao may gift sa healing. No, as long as dinesire mo ito. Kasi sabi ni Apostle Paul, desire the spiritual gift. No, hindi ko nalagay yung verse. Sabi ni Apostle Paul, kailangan mo siyang i-desire. So, ibig sabihin i-desire, intentional. No, alam mo kung bakit, alam mo yung purpose, bakit mo siya dinidesire. Or i-desire ko to, yung anointing na ganito. Dahil gusto ko magpagamit sa'yo. I want to glorify your name. Pero kung sa sariling intention na lang, wag na lang. Pero kung yung intention mo, no, para mas maniwala yung tao na yung mga prinsipyo ng iba to say is to believe, kasi ang Panginoon kahit to say is to believe yung ano mo, kahit to say is to believe yung prinsipyo mo, katulad ni Thomas, no, pinakita pa rin sa kanya ng Panginoon. No? Kung maalala din natin yung ministry natin na man of God, Pastor Ron Jan, tinan niya. Sa 1 year pa lang, nung bago pa ako sa ministry ni Pastor Ron Jan, nung marami na. International. Sa loob ng 1 taon. Pero kung iisipin mo, pag magpatayo ka ng church, no, yung 1 year, hindi dapat ganong kalobo yung tao, yung ministry. Kasi 1 year pa lang yan. Pero nang dahil sa sign and wonders and miracles, no, maraming kaluluwa ang naligtas. Kailangan mong tapusin ang topic na ito para mas maintindihan mo sa dulo. No, pagkatapos mo ma-deliverance, ma-heal, no, kailangan natin mag-proceed sa discipleship. So, ibig sabihin, hindi natin pababayaan yung mga naipag-pray natin. Kailangan pala talaga, no, yung na-experience nilang milagro, no, maging presko, hindi nila makalimutan. Kasi huwag nating hayaan na maabutan tayo sa spiritual amnesia. Kasi yung spiritual amnesia, ito yung ginawa sa'yo, na-amaze ka, pwede mong naranasan yung milagro, at pwede mo ring makalimutan nang dahil sa mga problema, nang dahil sa mga circumstances. No? Kaya lagi sinasabi ng Panginoon sa mga Israel, nung nakalabas sila sa Egypt, nakalimutan nyo na ba? Yung hinati ko ang dagat? Nakalimutan nyo na ba kung saan kayo galing? Nung pinalabas ko kayo sa Egypt at hinati ko yung Red Sea? No, kasi yung mga tao, nang dahil sa mga situation, pwedeng makalimutan. So, kailangan, pag once na ipag-pray pala natin yung isang tao, kailangan ma-involve talaga sa discipleship. So, ibig sabihin, naturuan natin paano mag-pray. Kailangan natin ipaintindi sa kanila yung kaligtasan talaga. No, kailangan mo mag-preach. No, hindi pala natin kailangan mag-preach lang ng mag-preach. Kahit attorney, kahit yung mga kasi nung sa Manila ako nung time na yon, nung unbeliever ako, may nagpe-preach naman sa bus. No, may nagpe-preach sa bus. Pero pagkatapos na mag-preach sa bus, humihingi ng pera. Nagbibigay ng ng sobre. Akala ko pera ang nasa loob. Ano pala? Ako pala ang magbibigay, pero nagbigay pa rin ako. Kaya sabi ko, kahit sino pala pwedeng matuto mag-preach. Iba yung preaching with authority and preach with power. Kaysa nag-preach ka lang ng gospel for the sake of money or wrong motives. Kasi yung preach with power and authority, may authority sa Panginoon. So parang ganito ba? Hindi ako pulis. Pero, halimbawa nakapag-aral ako ng martial art. So, andun yung time, may isang bata nagnakaw o nag-away, gikuan ako silang hinawakan ko yung kamay at dinapa ko sa lupa. So, may power ako, may lakas ako. Pero tatanungin ako ng tao ngayon, sino ka ba? Sabi ko, ginapos lang kita. Pulis ka ba? So, may power ako, may kakayahan ako gawin ng isang bagay, pero wala akong authority, hindi ako pulis. So, ang may authorize lang, kaya nga yung may mga nadisgrasya sa kalsada, tapos may nagre-rescue, pero hindi siya rescuer yung sa mga ambulance. Yung tao lang, yung nagmagandang loob, nakita niya na disgrasya ng tao, tinulungan niya. Tapos pinagalitan siya, uy, wag mong galawin ang disgrasya. Hindi mo alam anong ginagawa mo. Sabi niya, naawa ako, tinulungan ko lang kasi parang nabali yung paa. Wag mong galawin. Hantayin natin yung rescue kasi kahit may kakayahan siya na buhatin yon,
Pero dahil hindi siya authorized, no, wala kang authority dahil hindi ka nakapag-aral, no, wala kang authorized sa gobyerno para, no, i-handle yung ganong aksidente. So, ibig sabihin, may power, no, ginawa mong isang bagay, pero walang authority. So, magkasal ka ng demons, may power, pero wala kang authority. So, kailangan, mag-preach pala tayo ng gospel with authority. Hindi with motives, hindi with wrong motives. Jesus went through all towns, villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and the illness. No, Jesus went through towns, pumunta sa street, sa city, at sa mga village, nagturo. Doon mismo sa synagogue, sa loob. At pinaalam niya yung good news. No, and kaya may good news dahil may bad news. No, pinalaman niya yung good news, there is a hope. The good news of the kingdom. Pagkatapos, and healing pagkatapos niya mag-preach, andun niya demonstrate yung power ng Panginoon. No? Yung kapangyarihan niya. The power of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, bago mo pala ipag-pray over yung tao, kailangan pala talaga na, no, share mo siya ng gospel. No? Kasi magiging albularyo tayo nito. Amen? No? Ito yung ginawa ni Jesus, preach with power and authority. Jesus went through all towns, villages, teaching synagogues. Nagturo muna siya. Sinabi niya yung katotohanan. Pagkatapos, pinagaling niya mga may sakit. Dito ko kinuha yung title ko, Healing Through Deliverance. Habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na sinasaniba ng masamang espiritu. Tingnan nyo pipi na sinasaniba ng masamang espiritu. So, yung pagka-pipi pala, sinasaniban pala yan ng espiritu. So, yung pipi, according sa sa doktor, sakit yan ng isang tao. Pipi, tsaka pipi tsaka yung pagkabingi, sakit pala yan. Pero sabi dito, ang isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. So, ibig sabihin, pag may sakit pala yung isang tao, no, may spirit behind dyan. No, so, ang spirit behind dyan, espiritu ng pagkabingi. Espiritu ng pagka-apa. No, hindi makapagsalita. Tingnan nyo Sabi dito, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. No, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi. So, kaya pala nagkasakit ang isang tao dahil may espiritu na nagtutorture sa kanya. No, may espiritu na nagpapabingi sa kanya. Nung kinasaot ni Jesus yung espiritu ng pagkabingi, no, naging maayos ulit. No, yun, naging maayos yung pipi, nakapagsalita. Sabi dito, at nakapagsalita ang pipi na mangha ang mga tao at sinabi, kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel. No, tingnan nyo yung sabi ko nina, preach with power and authority. No, preach with conviction. Pagkatapos mo mag-preach, no, required pala talaga, no, magiging the best pala yung winning soul dito. Pag nag-preach ka, tapos with demonstration, with the power of God. Kasi anong sabi dito? Namangha. Nagkaroon ng goosebump. Siguro habang nakita nila na may mga gumagaling, no? Yung bingi, yung apa, ibig sabihin, hindi nakakapagsalita yan. Pero nung pinagaling ni Jesus nakapagsalita, yung mga tao nagtinginan. Anong klase ito? Namangha sila. Pag ang tao namangha, makukuha mo talaga ang loob. No, pag napabilib mo ang isang tao, no, madali na lang bingwitin yan. So ibig sabihin, no, nakuha mo yung loob nila. Sabi dito, namangha ang mga tao, sinabi kailanman hindi nangyari sa buong Israel. Hallelujah. Kasi sabi dito, according sa hindi ko to sinasabi, ito yung talaga, pero based lang sa naobserbahan ko, no, isang healing miracle is equivalent of 300 preaching. No, magaling ka mag-preach, pero hindi ka nagde-demonstrate ng power ng Panginoon. No, based sa naobserbahan ko, may, halimbawa, isang tao, halimbawa, mayor ng city ninyo. Tapos yung mayor na yan, naubos na yung pera, no, sa kakapag-doktor, dialysis, no, marami nang nagpakimo na. Tapos, pumunta ka doon, pinag-pray mo ang mayor ng city ninyo. Gumaling instant. Ano siguro pwede mangyari? No, maraming mamamangha.
maraming makikilala ang pangalan ng Panginoon dahil sa milagrong iyon. So, yung 300 preaching mo is equivalent lang ng 1 healing. Nag-preach ka ng 300, no? Pero yung impact, kahit isang healing lang, marami kang madadala. Sabi dito, na mga nangusdo ang mga tao nang makita nilang nakapagsalita na ang pipi. Gumaling ang mga kumang, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. At itong mga tao na to, ito yung mga Hudyo. Itong mga tao na to, devoted sa reliyon nila. No, madaling iwin ang tao pag walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Di ba? Pag yung mga nagiinom lang, inuman lang yung alam, pag siniran mo yan, nga lang yan. Pero yung mga taong malalim sa salita ng Diyos, may mga doktrina, no? Pag sinray mo ng gospel yan, mahirap yan. May stronghold sa familiarity at saka pride. Kasi alam ko na yan. Naiintindihan ko yung sinasabi ko. May principles yan, may mga wrong principles. No? May mga prinsipyo din yan na hindi magpapatinag. So, itong mga tao na to, ito yung mga Hudyo. Sabi nila, grabe, anong klaseng turo to? Namanga sila. So, ibig sabihin, nakuha niya ang loob. Dahil No? Dahil maraming gumagaling. Pag ganito pala yung ministry natin, no? Expect multitudes. Kasi itong hinighlights ko dito sa John 45. Ang sabi dito sa John 11. Tingnan nyo marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria. Anti niya? Ito Maria, sila Maria Magdalene. Kapatid ni Lazaro ba to? Lazaro. Ito yung time na si Lazaro daw nabuhay. No, ibig sabihin from patay, 3 araw na ba 'yon? Ibig sabihin mabaho na. Andun talaga na conclude na nila at nasabi na dead na. Patay na talaga 'yon, mabaho na. At maraming nakakita, sabi dito, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria at sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Anong sabi dito? Marami ang Hudyong dumalaw kina Maria. Ang sumampalataya. Ibig sabihin, mga Hudyo. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, mga pare, nag-aaral lang 10 taon o ilang taon, nag-aaral sa salita ng Diyos. Memorize lahat. Pero nung nakita nila nung sila sa Lazarus na buhay, patay na, mabaho, nakita nila, alam nila mismo yon. Maybe isa yun sila sa mga naka-witness sa pagkamatay ni Lazaro dahil sa sakit. Pero yung sakit pala yon, hindi para dead end pala yon. So kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung nagkakasakit ka ngayon, hindi dead end mo yan. Maring sabihin na sa'yo ng doktor, hindi ka nagagaling. No? Closed door na. Yung healing, yung kagalingan, may 1 year ka na lang, mamatay ka na. No? Parang gihukma na ka sa doktor. No? Pero sabi dito, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria, ang sumampalataya, na hindi lang dumalaw, kundi sumampalataya na makita nilang ginawa ni Jesus. So, ibig sabihin, grabe yung impact. Kung yung isang ministry pala talaga, no? Alam naman natin, kita naman, proven and tested naman sa ministry, sa prophetic ministry, na pag may healing and deliverance, no? Kahit gaano ka ka-devoted, pag naranasan mo yung kagalingan, kahit hindi ikaw ang gumaling. Kasi ako, nakakonect ako sa new creation kasi yung nanay ko gumaling. True live. No? Sa live lang. Andun yung panambalataya ko, true live. Yung live na yon, past live na, was live. Ibig sabihin, tapos na. Pero, nung nagdiklar si Pastor Ron dyan, healing sa online, no, sabi ko sa nanay ko, paniniwalaan mo talaga, gagaling ka. No, after 3 days, gumaling yung nanay ko. From stroke siya, pero nakalakad na. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ko maranasan yung kagalingan, pero naranasan ng nanay ko. No, nakita ko talaga kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Kahit live, no, yung anointing, no, is omnipresent. No, andun pa rin, epektibo pa rin. Kahit panonoodin mo ngayon yung videos ni TV Joshua, pag nag-declare siya ng deliverance, madideliver ka talaga. Kahit 10 years ago, no, yung anointing hindi napapanis. Yung anointing hindi na na-expired. No, fresh pa rin. Pero ito yung kailangan nating i-expect. No, wag mo taasan yung expectation mo pag gumawa ka ng sign and wonders and miracles sa ministry mo. Ihanda mo yung sarili mo. Kasi alam mo bakit? Hindi lahat maniniwala. Nung una, may dumalaw kina Maria at sumampalataya. Pangalawa, pero dito sa pink na hinighlight ko, pero ang iba sa kanila ay pumunta sa Pariseo at ibanalita ang ginawa ni Jesus. No? Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya.
na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari yan, lulusubin tayo ng hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa. So, ibig sabihin, hindi pala lahat na nakakita ng milagro ay maniniwala. Kasi, based on my experience, ganito, pag pinag-pray mong isang tao, may mga monitoring, nagmumonitor. Pag gumaling, hindi, tsamba lang yan. Hindi niya, gumaling nga. Pag hindi gumaling, hindi kang gumaling. Hindi ka nakatayo. False prophet. Pero pag gumaling, di, drama lang yan. So, sabi ko, pag gumaling ang isang tao, ang sabihin nila, tsamba lang. Nagkataon lang. Pag gumaling din, pag gumaling, isa pa, ito nakita ko, pag gumaling, ang sasabihin nila, drama lang yan. Baka binayaran yan. Diba? Pero pag hindi gumaling, false prophet yan. Kasi peke. Tinan mo, hindi gumaling. Asan yung power? Saan yung ebidensya? So, kahit gumaling man o hindi, no? Ang isipin nila, false prophet ka. Pero may mga tao talaga, no? Naramdaman nila, mga pinili yun. No? Tinanggap nila yung, nangusap ang Panginoon sa puso nila, hindi nila pinatigasan yung puso nila. So, ngayon, pag gumawa ka ng sign and wonders, sa 100%, hindi lahat maniniwala. No, ang maniniwala, minsan, 40% lang. Kasi ang sasabihin ng iba, nagdadrama ka lang. No, healing miracle. And always remember, sickness cannot glorify God, but only healing can glorify God. Kasi ganito yung panalangin ko noon, no, I declare, let this sickness glorify God. Hindi pala, mali pala. Let this healing miracle glorify God. No, mag-glorify lang ang Panginoon pag nabago ang buhay ng isang tao. Kasi may mga tao, hindi gumagaling sa sakit agad. Kasi nga, kung nasa season ka ngayon, no, pwedeng hindi mo season yung gumaling ka. Kasi alam ng Panginoon, pag gumaling ka, no, concern siya sa kaluluwa mo. Baka kung gumaling ka, baka hanap ka ulit ng beer. No, hanap ka ulit ng mga bagay na ikakasira ng katawan mo. So sabi ng Panginoon, hindi ka pa handa sa kagalingan mo. Kailangan maintindihan mo kaya hindi ka pa gumagaling ngayon kasi may mga kagalingan na gradual. Idadaan ka kasi may tinuturo ang Panginoon. And always remember, kung may sakit ka ngayon na hindi pa rin gumagaling, diabetic, or ubo, may tinuturo ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, uy, itong bata na to pag nagkasakit, mas lalong nagiging devoted. No, yung devotion na nabubuo, yung relationship namin dalawa nabubuo. So, kaya minsan inaalaw ng Panginoon na magkasakit ka kasi alam niyang kasi kakabuti mo. Pero sa physical hindi ka gumaling kaagad. Pero sa spiritual, emotional, gumaling ka. Anuhin mo yung gumaling ka sa physical, pero basag ka emotional. No, broken ka emotional. No, wala kang direksyon, pariwala yung buhay mo. Mas mabuti na yung hindi ka gumaling sa sakit, pero nagpapatuloy ka sa Panginoon. Yung relasyon mo sa Panginoon, nabuo yung love story nyo. So, ibig sabihin, huwag mong tingnan, halimbawa, ikaw yung klase na tao ngayon, nandito ka, nagkakasakit ka pa rin, huwag mong tingnan na may sakit ka pa rin. Tingnan mo, yung sa loob na nabago sa'yo. Yung spiritual mo lumago. Kasi darating yung point, darating yung time, kaya nga sabi ng Panginoon, sa ngayon, hindi mo pa maunawaan to. No, mauunawaan mo to pagkatapos. So, pag dumating yung time, no, kung season na ng kagalingan mo, na masasabi mo, kaya pala matagal ako gumaling, no? Pasoron dyan, 4 years. Nagsuffer ang sakit niya. Nagsuffer siya sa sakit niya. Pero tinan mo ngayon, naintindihan niya, yun pala yun. May tinuturo pala ang Panginoon. Anointing pala yun. No, hindi ko nakita noon. Kasi nga, nakapokus ako sa sakit. Pero in the long run, naintindihan ko. No, ito pala yun, ministry. Nahanawakan ko ngayong malaki. Kaya pala dinaan ako sa ganung kasakit. Kung sakaling i-try doon ako, sakaling i-persecute ako, hindi ako basa-basa masasaktan. Kasi nga, ilang taon ako nagsuffer sa sakit ko. Hindi ako sumuko. No, doon pa lang pala, na-train na pala ako. No, and always remember, lesson is more precious more than gold. Precious talaga. And God's command. No, yung healing and deliverance pala, no, ito yung command ng Panginoon. Alam mo na ba anong sabi sa Matthew 28 verse 20? Sabi dito, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always and very end of the age. Itong time na to, ito na yung time na si Jesus umakyat na sa langit. Ang sabi niya, wait lang ang sabi niya,
and teaching them. No, yung sabi niya, baptizing them in the name of the Father. Sabi niya dito, and teaching them to obey everything I have commanded you. No, teaching them to obey I have commanded you. At ituro niyo sa kanila, no, ang nagsabi nito si Jesus. Ang sinabihan niya yung mga disciples niya. So, si Jesus, tinuruan niya yung disciples niya, teaching them to obey. Yung mga disciple ni Jesus, si Peter, no? Kinali si Jesus, naturuan nyo rin yung mga disciples nyo. So, kung ano yung natutunan nyo sa akin, anong itinuro ko sa inyo, kailangan i-impart nyo to through teaching. Ituro nyo sa mga disciples nyo, coming disciples nyo. At yung coming disciples nyo, ituro nyo rin, ipaturo nyo rin sa kanila, sa mga disciples nila. Ngayon, nung kumbinsido ako na isa sa mga itinuro ni Jesus, no, maraming itinuro ang Panginoon sa atin. No, nung nabubuhay pa siya dito sa mundo, marami siyang itinuro sa mga disciples niya. No, kumuha lang ako sa isa sa mga itinuro niya na relate sa topic natin ngayon. Itong time na to, hindi nila ma-cast out yung demonyo. No, nahirapan sila. Stubborn spirit, matigas, high ranking. No, sabi dito, sinagot sila ni Jesus. Isa to sa mga itinuro ni Jesus. Sinagot sila ni Jesus, ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Na hindi ko nalagay. Kulang. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. No, by prayer and fasting. No, makakast out mo yung ganong uri ng espiritu. Ibig sabihin, matigas yon. Gahi siya. Kailangan siya more sacrifice. No, kailangan siya ng great faith. No, mataas ng panampalataya para ma-destroy mo yung ganong klaseng espiritu na yon. High rank yon. So, dito ko naunawaan, isa pala sa itinuro ni Jesus, balik tayo sa kabila. Isa sa itinuro ni Jesus, no? Teaching them, ituro nyo sa kanila yung mga bagay na itinuro ko sa inyo. Ano ba yung isa sa mga itinuro ni Jesus? Ito yon. No? By prayer and fasting. Ito yung tinuro ni Jesus, by praying and fasting, makakast out nyo yung demonyo, mapapalayas nyo yung mga ganyang espiritu sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. So, ibig sabihin, ito yung mga itinuro ni Jesus. Ito yung itinuro ni Jesus sa mga disciple, which is tinuro din ng mga disciple sa mga disciples nila. No, tinuro din ni Peter sa disciples niya. Tinuro din ni Apostle Paul kay Timothy, kay Titus, hanggang nakaabot sa ating generasyon ngayon. Kaya, I am convinced na yung itinuro ni Jesus sa mga disciples niya, no, 100% ako, nakaabot sa ating season ngayon. So, ibig sabihin, kung nakaabot sa ating sitwasyon ngayon, kailangan maituro to, no, kailangan ma-demonstrate to. Kasi kaya siya itinuturo dahil gusto yang ipag-demonstrate ng Panginoon. Walang bagay na itinuturo para magkaroon ka lang ng knowledge, kundi ituturo siya para i-apply, para i-demonstrate. Yung mga ganong uri ng espiritu, isa to sa itinuro ni Jesus. Hallelujah. Ito, isa sa mga tactic ni Satan, no? Healthy ka physically, but spiritually sick. No, tinan nyo maayos yung kaya nga sabi ko nila, mas maigi na yung hindi ka pa gumaling agad sa sakit, pero may nabago sa loob mo. Kaysa naman, gumaling ka, pero no, mas nasira yung buhay mo. No, yung tactic ni Satan, gagawin kanyang healthy physical, pero backslide sa spiritual. Nangihina, nawala yung first love, nawala yung appetite. Yung sisirain ni Satan, yung appetite mo. Di ba pag nagkakalagnat ka, ano ang una nawawala sa'yo? Appetite. No, nawawalan ka ng lakas, nawawalan ka ng gana. At isa sa mga nawawala sa'yo, yung appetite. Ibig sabihin, kahit paborito mo ang isang pagkain, pag nawala yung appetite mo, no, yung sense of taste, no, nawala yan. No? Kahit gaano mo kapaborito ang isang bagay, no, wala ka nang pakialam. No, spiritually sick. No devotion. Lack of prayer. No? Dati, grabe ka magtiwala. Ngayon, puro ka worry. No? Paano na lang kung ganito? Paano na lang kung wala akong ganito? No? No, nawala yung panampalataya. So, ibig sabihin, kaysa naman yung nagkasakit, pero punong-puno ng pag-asa. No? Ibig sabihin,
mas lamang yung nagkasakit, pero nababago yung buhay. At ito pa, sa spiritual realm, we are also a doctor, no? No, Jesus is the great physician. Siya yung pinaka-doktor, pinaka-high na doktor. No, pero sa spiritual, no, tayo din mga doktor. No, pag ang tao nagkakasakit, no, pag nagde-deliverance ka, no, pwede mo siyang interviewin. Pwede mo siyang ipag-pray. No, bago mo siya ipag-pray, ni-interview mo muna kung ilang araw ka na nagkakasakit. At anong nararamdaman mo ngayon? Inuubo ako. So, nang dahil sinabi ng pasyente na ganun yung sakit niya, no, alam mo ngayon kung anong espiritu ang papalayasin mo. Pag sinabi niya, hindi ako makarinig, masakit yung mata ko, masakit yung tiyan ko, ibig sabihin, ang ikakasot mo, espiritu ng katarata. Oh, so halimbawa, masakit yung tiyan niya. Tapos yung kinasad mo, espiritu ng katarata, hindi maano. So kung ano yung spirit, no, specific, ikasad natin yun. Kung masakit ang ngipin niya, no, espiritu sa sakit sa ngipon. Espiritu sa sakit ng ngipin. I command you now. Come out. In Jesus' mighty name. Ganun. No, interview mo siya para malaman mo rin kung ano yung, no, kung paano mo siya tatargetin. Kasi ang doktor, bago kanya bibigyan ng gamot, aalamin niya muna kung ano yung sakit mo. Parang bigyan kanya kung anong klaseng gamot. Kasi sabi sa Hosea 4:6, lack of knowledge, people perish. No, dahil kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa pananampalataya, kulang tayo sa action, no? Pwede nating ikapahamak. Kasi and always remember, mga doktor tayo sa spiritual. No, doktor lamang tayo, hindi tayo ang siyang nagpapagaling sa mga masakit. Yung doktor, nagde-depend lang sa mga tools. No, hindi kayang buksan ng doktor yung tiyan ng pasyente. Tama? No, ang doktor, may knowledge siya paano gamitin yung tools. So, ibig sabihin, yung doktor, bago siya naging doktor, may dumaan siya sa equipping. No, dumaan siya sa pag-aaral. Ibig sabihin, grabe yung sakripisyo. No, sa palagay ko, mga 10 years ata, umabot ata to ng 10 years, 12 years, yung pag-aaral nila bago sila naging doktor. Pero kahit marami na silang kaalaman, pero wala silang kakayahan na pagalingin ng isang pasyente. Tama? Ano yung may kakayahang magpagaling ng pasyente? Is yung gamot. At may kakayahang magbukas ng tiyan ng tao. Halimbawa, pag may kidney siya or may bato, no, kailangan mabuksan yung tiyan. So, hindi kayang buksan ng doktor ang tiyan. No, kailangan niya ngayon mag-depend sa tools. No, the Holy Spirit is our helper. No, every time na i-declare mo, I declare the spiritual surgery. No, ang Holy Spirit, no, the Holy Spirit will move. No, ang Holy Spirit ang surgery, spiritual surgery sa tao na yon. Pag grabe na yung sakit. So, ibig sabihin, wala tayong maipagmalaki dahil ang magpapagaling sa tao, hindi ang doktor, kundi ang gamot. No, gumaling ang tao dahil sa obedience. Ang magagawa ng doktor, mag-advise. No, kailangan niya mag-aral, pag-aralan kung paano gamitin yung tools, no, kung paano gamitin yung kapangyarihan ng Panginoon, kung paano siya gamitin. Pagkatapos nun, walang dapat ipagyabang yung doktor kasi nga hindi siya ang nagpagaling sa tao. Thank you so much, Do, kasi pinagaling mo yung hindi. Ang nagpagaling sa tao, hindi ang doktor, hindi tayo, kundi ang tools tsaka yung medisina mismo. No, sharing the gospel is an operational spiritual surgery. Habang nag-share ka ng gospel sa isang tao, bago mo ipag-pray ang isang tao, kailangan pakainin mo muna ng gospel. No? Yung gospel ni Jesus. Yung pagkamatay niya sa cross. At ano yung dahilan kung bakit siya nagkasakit. No? Kung paano tinapos ni Jesus yung sakit, yung cross, sa cross ng Kalbaryo. No? By His stripes you are healed. Ipapaintindi natin sa kanila na gumaling ka dahil sa ginawa ni Jesus. No? Dahil sa dugo ni Jesus. So, ibig sabihin, yung binasa natin kanina sa previous, no? Sa previous, sabi doon, si Jesus nangaral sa sinagog. Pagkatapos siya mangaral, no, pinagaling niya ang mga may sakit. So, biblical talaga, bago mo pagalingin yung isang tao, bago mo i-declare na gumaling siya, kailangan mapakain mo muna ng Word of God. Because the Word of God, is God Himself. No? The Word of God was God. Hallelujah. And the Word become flesh. No? Pag napapakinggan niya ang Panginoon, napapakinggan niya yung Word of God, no? Doon siya dandahan gumagaling. At sa mga may sakit dito, sa mga naka-experience ng sakit, ito yung word ng Panginoon sa atin, sa mga may sakit ngayon.
Pero sa pamamagitan ng paghihirap, tinuturuan ng Diyos ang tao, natututo silang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng pagdurusa. No, sa pamamagitan ng mga paghihirap, no, pasalamat tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. No, tinuturuan ng Diyos ang tao. Kasi ang tao kasi, pag nagkakasakit na, nasa pangit na kondisyon, nasa pangit na sitwasyon, no, nagiging teachable. Kaya pala, hindi natin ma-blame ang Panginoon, hindi natin ma-question ang Panginoon, Lord, bakit nagkakasakit ako kahit Kristiyano na ako? Bakit, Lord, bakit ganito nangyari sa buhay ko? No, darating tayo sa time na we are asking the wrong question. No, may purpose pala ang Panginoon. Kasi sa panahong wala kang sakit, sa panahong may 10,000 ka sa bangko mo, may 500,000 ka sa bangko mo, parang no, maganda yung pakiramdam mo, parang feeling mo, parang wala kang problema. Kaya minsan kasi pag ganun yung estado ng buhay mo, no, mahirap kang kausapin. Kasi nga okay ka. Pero sa panahong hopeless ka, no, madali kang kausapin. Madali kang i-minister. No, madali kang maniwala sa Diyos. Lalo na pag nasa binggit ka ng kamatayan. Napansin nyo ba yung mga tao, may mga taong malapit na sa kamatayan? Kahit anong reliyon yan. No, kahit anong reliyon yan. Sabi niya, basta as long as gusto ko lang talaga gumaling. No, tatawag siya sa Panginoon. Kasi minsan inaalaw ng Panginoon yung mga pagdurusa na pinagdadaanan mo ngayon dahil may tinuturo siya. Dahil gusto niyang maging priority mo siya. Kasi naalala ko noon nung time na nagkakasakit ako, no, ang lagi kong bukang bibig, Panginoon, tabangin ko, Ginoo. Kada gising ko, Panginoon, grabe. Maraming beses ako tumawag sa Panginoon. Kasi pag nasunugan ka, no, doon mo makikita yung halaga ng bumbero. Tama? Kasi kung walang sunog, dadaan-daanan mo lang yung bumbero. No, nakikita mo bumbero, dadaanan mo lang. Pero pag may sunog na, no, magsi-search ka talaga sa Google kung ano yung number ng bumbero. No, ganun kahalaga. Kaya kung daranas ka ng pagdurusa, pasalamatan natin ang Panginoon. Sabi dito, Kawikaan 20:30, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. No? Meaning ng parusa, consequence. Katulad ko, no, last 2 months, grabe ako mag-soft drinks, grabe ako mag-sting, grabe ako mag-soft drinks. No? To the point, hindi ko na matigilan. Sabi ko, parang na-addict ako sa soft drinks. No? Soft drinks lang ako ng soft drinks. Kumakain, soft drinks. Hindi ako makakain pag walang soft drinks. Nasanay ako sa soft drinks. Pero, sabi ko, bakit hindi ko mapigilan? Pero napigilan ko siya. Alam niyo kung kailan? Nung nagkasakit ako ng ubo. Grabe yung ubo ko. No, hindi ko talaga, every time na iimon ako ng soft drinks, mas lalong lalala yung ubo. Sabi ko, nag-search ako sa Google, sa YouTube pala, ano yung mga bawal kainin sa mga pag may ubo. Nung time na nagkaubo ako. So, nang dahil doon, mas natututo ako dahil sa sakit na yun. Sabi ko, no, yung mga bagay na hindi ko kayang pigilan ang pag-inom ng soft drinks, pero nung nagkasakit na ako, no, naiwasan ko na. Pero ngayon hindi na ako nagso-soft drinks. Nung una, hindi makainom ng soft drinks, parang feeling ko kulang, parang hindi ako satisfied sa pagkain ko pag walang soft drinks. Pero nung nagkasakit na ako, natuto ako. Nabago yung lifestyle ko nung nagkasakit na. At kung maalala nyo rin, may mga tao, kahit sabihan mo, huwag ka na magsigarilyo. Masama sa kalagayan mo yan. Di ko talaga kaya iwan pag walang sigarilyo. 'Di ba? No, walang sigarilyo. Di ko talaga kaya iwan pag may mga ganon. Kasi na-addict na ako sa sigarilyo. Pero tingnan nyo, pag nagkasakit na, no, pag nasira na yung baga, no, kusang iiwan yung sigarilyo dahil alam niyang napahamak na. Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon yung consequence para sa ikakabuti pa rin natin pala. Kaya sabi dito, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. No, yung mga bagay na hindi mo kayang bitawan, no, ialaw ng Panginoon yung consequence, yung parusa. Para ano? Para sa ikakabuti pa rin natin. Nung una, hindi makainom ng soft drinks. Pero pag nagka-UTI ka na, iiwas ka na sa soft drinks. Tama? No? Ang consequence, minsan nakakatulong din sa atin yan. Kaya pasalamatan natin. Pag nag-face ka ng consequence kayo, pasalamatan natin yan. Nang dahil sa mga consequence, no, natuturuan tayo, nababago tayo. Kung minsan naman, dito, isa ito sa mga, na-convince ako dito sa Job 33:19, kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. So, ibig sabihin, biblical talaga. No, gagamit ang Panginoon, di mo talaga kaya magbago, ha? Di mo talaga kayang iwan yung sigarilyo mo. Kristiyano ka na, nanigarilyo ka pa.
Hindi mo talaga kaya iwan yan, sige. Ialaw ko yung sakit sa baga. Nung nagkasakit ka na sa baga, sanabihan ka ng doktor, wag ka nang magsigarilyo. Kahit kahit makaamoy ng sigarilyo, ayaw mo na, no? Minsan, no, aabutin pa talaga natin sa sitwasyon na magkasakit tayo bago tayo mabago. No, pero pwede man tayong mabago through learning, no? Matututo sa ibang pagkakamali. Pero minsan, matigas talaga tayo. Pero dahil sa kating-katigasan, no, inaalaw ng Panginoon yung sakit, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil ng pananakit ng buto. Hallelujah. Pasalamat tayo sa sakit. Hallelujah. Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya. Ang magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Kaya sabi ko kanina, sickness cannot glorify God. No? Only healing, miracle can glorify God. Kaya sabi dito, nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. So, ibig sabihin pala, ang Panginoon, nag-glorify yung pangalan niya pag gumagaling ka, pag nagbabago ka. No, hindi ka gumaling physical, pero gumaling ka sa spiritual. Hindi ka gumaling physical, pero gumaling ka emotional. No, kaysa naman gumaling ka physical, pero damage ka pa rin sa emotional. No, hindi mo naranasan yung inner healing. No, yung gumaling ka sa loob, yung unforgiveness. Kasi pag hindi ka nagpatawad, no, babalik yun talaga yung sakit. At habang nagkakasakit ka, hindi ka talaga matutuwa. Habang dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mo to maintindihan sa simula. Maiintindihan mo lang to pagkatapos. So, yung mga struggle, sakit na pinagdadaanan mo ngayon na walang kagalingan, mayroong andito pa rin, may tinuturo ang Panginoon. No, darating yung time, sasabi mo, Lord, salamat pala sa sakit na iyon. Pero pag nasa season ka ng sakit, maintindihan ng Panginoon kung bakit ka minsan nawalan ng pag-asa, no, minsan na-discourage ka. No, kung naramdaman mo yan, ikasdan mo yan. Kasi may itinuturo ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na mabago tayo. So, kailangan, minsan, bago pala tayo, alam naman natin sa Bible, bago lahat ng nakaranas ng healing, no? Kailangan muna nating mag-repent. Ngunit kung ipagtapat natin ating mga kasalanan, maasahan nating papatawarin tayo ng Diyos. No, every time na papatawarin ka ng Panginoon, kasunod na dyan yung healing. No, may healing na instant, may healing din na gradual. No, ibig sabihin dadaan sa proseso. May tinuturo ang Panginoon. No, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Itong verse na ginamit ko, kung isa ka ng pastor, pwede mo itong gamitin sa kanya to minister bago mo i-declare yung healing. No? Kailangan mong mapa-admit, mapa-repent yung tao na yan because the gospel is full of repentance. No? Gusto talaga ng Panginoon maligtas sa isang tao. Kahit nagkasala, gusto talaga ng Panginoon, repent ka talaga kasi para sa Panginoon yung kaluluwa, valuable, sayang yung grasya. No? Hindi ka magre-repent. No? Mapapatawad ka man, pero yung consequence andun pa rin. No, kailangan mo pa rin i-face yung consequence. Lakasan mo talaga yung loob mo. Hallelujah. Ito na. Bago mo siya ipag-pray, sabihin mo ito sa kanya. Declaration. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. In judgment for our place, a peace was upon by His stripes. We are healed. So, ibig sabihin, ipaalam mo sa kanya dahil sa mga sugat. Kasi kadalasan sa ating pinapag-pray yung mga unbeliever. No, pag unbeliever ka pa or hindi mo pa alam bakit ka gagaling, no? Through His blood. Sa kanyang mga sugat. No, kasi pag may sugat, may dugo talaga yan. No? Doon ka gumaling. At katawan niya ni Jesus. Andun pa rin yung pangalan ni Jesus. No, healing without discipleship. No, magtatapos na tayo. Healing without discipleship is like albularyo. No, para tayong albularyo. Pag nagpipray lang tayo agad sa isang tao, libo, Brother Del, pwede mo ako ipa-pray over. Sige bro, pikot mo iyong mata. Pray ka lang agad. Hindi ka nag-minister sa Word of God. No, sayang. No, parang naging albularyo tayo. Yung albularyo kasi, hingi ng pera, katapos mag-heal ng sick, mahingi ng pera, tapos pray ka agad. Ipag-pray ka agad, hindi yun walang ministering.
So, kailangan mo munang i-minister. So, ibig sabihin, naligtas yung sakit niya, naligtas siya sa sakit, dapat naligtas din yung kaluluwa niya. No? By accepting Jesus, ipatanggap talaga natin si Jesus bago natin ipag-pray ang isang tao. Kasi, kung hindi natin, halimbawa, pag ipag-pray natin yung tao, gumaling, naranasan niya yung milagro ng Panginoon. At yung milagro, yun yung nagtulak para mas sumampalataya, mag-increase yung panampalataya niya. Pero tayo, yung trabaho natin na ginawa natin is pray lang. Hindi natin nagawa yung greatest commission. Yung great commission, win souls and make disciples. So, ibig sabihin, win soul and make disciple. Pagkatapos mo mawin, itong healing the sick, cast out demon, winning soul to. Win soul. No? Pagkatapos mo mawin, disciple mo siya. Turuan mo siya manalangin, turuan mo siya mag-stand, yung prinsipyo ng Panginoon, turuan mo siya magbago, tulungan mo siya sa kanyang Christian journey, sa prayer life niya, at turuan mo siya kung paano manalangin sa Panginoon. So, ibig sabihin, pag nag-deliverance, pag pinag-pray mo pala isang tao, gumaling sa sakit, nung pinarala sa akin ng Panginoon ngayon, dapat magkaroon ka ng puso, lahat ng ma-pray over mo, magiging disciple mo. So, ibig sabihin, accountability mo na siya. Kasi, pag yung isang tao pinag-pray mo, no, sa spiritual, maging anak mo yan. May accountability ka dyan. So, pagkatapos mo ipag-pray, iwan mo lang, parang albularyo. So, ibig sabihin, pag ang isang tao pala, pag ang leader, pinag-pray ang isang unbeliever, tapos gumaling ang sakit, no? Open doors yun, para mas maniwala sa Diyos, mas madali na lang, nabungkal na, tanan mo na lang, no? Diligan mo na lang, kasi ang Diyos na magpapalago. So, kung hindi natin nagawa yung ganong proseso, no? May accountable tayo. May accountability tayo sa Panginoon. No, alam nyo ba? Pag ang isang believers na pabayaan natin, no? Para mas maintindihan natin, yung isang babae pag nanganak, anong maramdaman nyo sa isang babae? Pagkatapos yung mga anak, nakita nyo yung isang bata tinapon sa basurahan or iniwan sa terminal. 'Di ba? Ang masasabi talaga natin bilang tao, grabe naman yung nanay na to, irresponsibleng nanay. Irresponsibleng nanay to. Kasi pagkatapos nila mag-enjoy, iniwan lang yung bata. So, pwedeng mangyari ito sa spiritual. Pagkatapos mo ipag-pray ngayon isang tao, tapos iniwan mo lang pala, ang tawag sa atin, irresponsible. No? Yung milagro na pinakita ng Panginoon, yon? Open doors yun. Para hindi ka na mahirapan mag-win sa tao na yon. Madali na lang. Kasi nga, ginawa ng Panginoon yung part niya. Ang gusto ng Panginoon, gawin din natin yung part natin, i-disciple. Ibig sabihin, pagkatapos mo ipag-pray, no, i-contact pala natin agad at i-follow up at share ng gospel at hanggang sa lumago sa spiritual. Kasi kung hindi natin ginawa yon, para tayong albularyo, may pananagutan tayo at para tayo ng anak, tapos tinapon lang natin, pinabayaan natin, mabuhay ka dyan. Kaya mo yan. Nakita mo naman ang milagro ng Diyos. Bahala ka na dyan. At least, naranasan mo na yung milagro ng Diyos. Pero, as a Christian, kailangan pala talaga, no? Ma-journey mo siya. I-consolidate natin. Ibig sabihin, i-contact. May personal contact kayong dalawa. In short, discipleship. No? Discipleship, healing and deliverance without discipleship is an albularyo. At ang sabi ni Jesus, ito yung benefits pag pinag-pray mo isang tao gumaling, no, hindi lang ang pinag-pray mo ang naka-benefits, kundi pati ikaw na nag-pray sa kanya. Kasi sino sa inyo dito pag pinag-pray mo isang tao tapos gumaling, no, mas lalong nag-increase yung pananampalataya mo. No, ikaw mismo na-amaze ka rin. Oh, grabe yung Panginoon. Grabe Panginoon, maraming salamat. Pina-inlove mo ako masyado, Panginoon. Pinatunayan mo, nakasama mo talaga, na pinatunayan mo sa akin, kasama kita sa lahat ng gawain ko. Kaya tinan nyo dito, sabi sa John 11, ngunit nagpapasalamat ako, wala ako roon. Dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa ikakabuti ninyo. Para sa kabutihan ninyo. Upang, ito yung purpose. Ang purpose ng milagro, hindi lang para sa mga taong kundi pati ikaw mismo. No? Ay para sa kabutihan ninyo upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na at puntahan natin siya. No, yung sign and wonders, miracles, pag ikaw mismo nag-declare, akala mo ba na every time na magdi-declare ka ng healing miracle sa tao, naka-experience ng milagro? Pati ikaw pala, pati ako. Nakaka-benefits. No, nai-increase yung panampalataya mo. Sino sa inyo dito, pastor, pag pinag-pray mo isang tao, halimbawa may cancer,
Tapos nag-chat sa'yo bigla, "Pastor, nagpa-check up kami kanina. Nawala yung cancer ko. Zero." No? Ikaw mismo, maa-amaze ka. At lalong ma-increase yung gaganahan ka magsama sa Panginoon. Grabe, totoo pa talaga Panginoon. Mas lalong nag-increase yung panampalataya ko. No? And always remember, everyone of us, may mga pinag-pray tayo. Huwag natin kalimutan yun. Balikan natin yun. Sige, manalangin ako sa Panginoon. Okay lang ba sa gabing ito, gawa tayo ng covenant sa Panginoon? No? Gawa tayo ng covenant. Okay lang ba? I-open natin yung cam natin. Gawa tayo ng covenant. Lord, sa mga may sakit dito, huwag tayo mawala ng pag-asa. No? May tinuturo ang Panginoon. At minsan yung sakit, yan ang nakapagbabago. No? Mahirap, no? Madaling magpakumbaba pag nasa season ka ng sakit. Madaling makinig pag nasa season ka ng sakit. No? Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon na magkasakit tayo para matuto tayo makinig. Hindi matigas yung puso natin. Pero pag nasa season tayo ng kasaganahan, walang sakit, okay lang lagi yung sitwasyon, no? Posibilidad, titigas yung puso natin. No? Hindi na tayo makikinig ng advice, hindi na tayo accept ng correction kasi nga, maayos yung kalagayan mo. Pero pag nasa season ka ng pagbagsak, nasa season ka ng pagguho, nasa gitna ka ng Red Sea, hindi ka nakatawid, nasa gitna ka ng kalaban, no? Parang sabihin mo na lang, ang daling magpakumbaba, daling humingi ng tawad sa Diyos. Alam nyo ba ang nangyari sa mga Israelites? Nung paglakad nila doon, nung ang kaharap nila Red Sea, at nakita nila, papunta na yung mga 600 na chariots, no? Yung mga malalakas na chariots, army. No? Sumigaw sila sa Panginoon, humingi sila ng tulong sa Panginoon. No? Sumigaw sila sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami. Pagkatapos sila sumigaw, no? Sinisi din nila si Moises. So, ibig sabihin, nang dahil sa sitwasyon, natututo kang tumawag sa Diyos. Hallelujah. Okay lang ba? Ipikit natin ating mga mata. Okay lang ba? Mag-open tayo ng cam. Sa mga pwede maka-open. And I will pray for you. Father, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan. Lord, sa gabing ito, we will make an covenant. Lahat ng maipag-pray namin ngayon, Panginoon. Lahat ng maipag-pray namin, Panginoon, gawin namin disciple. At gawin namin, at tuturuan namin, Panginoon, at ililid namin sa discipleship para lumago sa another level, Panginoon. At mamamaster niya, Panginoon, intindihan niyo yung kaligtasan kung gaano ka-importante yung ginawa ni Jesus sa cross. Lord, we commit lahat ng malihans namin, lahat ng maipag-pray over namin sa online man, or sa actual, Lord, babalikan namin, Panginoon, at i-disciple. Dahil na-realize namin ngayon sa gabing ito, pag ang isang tao pala pinag-pray namin, tapos pinabayaan, para kaming irresponsableng spiritual mentor. Kung gaano naging irresponsable ang totoong nanay, pagkatapos mga anak, iniwan lang sa basurahan, tinapon lang sa basurahan yung anak, hindi pinalagahan. No, inalagaan ng 9 na buwan, pagkatapos pagkatapos i-deliverance, pinagaling ang sakit, pinabayaan ng Panginoon. Ang tawag sa kanila, irresponsible mother. Lord, ayaw namin maging ganun kami, Panginoon, sa spiritual, na maging irresponsible spiritual mentor, o God, sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Lord, alam ko, Panginoon, bago kami ipinanganak, yung mga taong naging connected sa amin, Lord, nagkaroon na ng divine connection, Panginoon, divine appointment. Hindi pa to nangyari noon, pero alam ko, Panginoon, planado mo na to. No? Planado mo ito lahat, Panginoon. Jeremiah 29 verse 11. Hindi pa nangyari ito, Panginoon. May ininterest kang tao sa amin. At yung milagro na ginawa mo, Panginoon. Kasi according sa the beginning is the hardest. Mahirap ang sa simula. Pero nang dahil sa milagro na naranasan nila, kahit gaano sila ka-devoted, no, susunod sila sa iyo, Panginoon. Nagkaroon ng open doors, invitation, na i-mentor namin sila, o God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung marami man kaming pinag-pray, no? Humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. No, ngayon, na-realize natin, nagkamali pala tayo. May mga tao tayong pinag-pray, nakalimutan na natin. Hindi na natin binalikan. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Sa panahon, nung time na yun, Panginoon, hindi namin na-realize yung pagkakamali namin. Na may mga taong pinag-pray kami sa online, hindi namin binalikan. May mga tao kami pinag-pray, Panginoon, nakalimutan na namin. Lord, forgive us, O God. Naging irresponsableng mentor kami. Hindi na namin dinisciple yung mga taong
Pinakitaan mo ng milagro, Panginoon. Lord, kung may time ang Panginoon, naging matigas din sila. Wala na kayong pananagutan sa kanila. Pero, kailangan namin gawin yung part namin as a leader, as a disciple of Christ, na i-mentor yung mga tao na yon. Lord, maraming salamat sa mga sakit. Dahil natututo kami, nababago kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And bless every person na nag-join diri Panginoon. I release the anointing of leadership, the anointing of wisdom, knowledge, deep understanding in the name of Jesus. In every sickness and disease, sakit sa ubo, hilanat, kidney, UTI, cancer, in the name of Jesus, matunaw ka, malusaw ka, by the blood of Jesus. And I declare, John 19:30, it is finished. By His stripes, you are already healed. You are healed now by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Receive in Jesus' name. You are already healed. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Thank you, Lord. I glorify your name. And let this miracle healing glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor Den. Amen, amen. Okay lang ba? Palakpakan natin si Lord, Sit na no? muna. Wag kang palakpak na palakpakan for the sake sa topic, no? Palakpak ka. No, let that clap strike the enemy. Thank you, Lord. Thank you, Yung Lord. palakpak na yan, kayang Thank you din sa'yo. tigpasan. Hallelujah. No, sa panahong papalakpak ka ngayon sa Panginoon, no? Isipin mo sa spiritual realm, no? In-strike mo yung demonyo. Parang marunong mo gitigbas ba? Hallelujah. There's power in Jesus' name. Pastora Ana, balik ko sa iyo, Pastora. Thank you so much, Pastora. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.